The funny thing about this topic is yung 95% na napapanood ko ng mga taong nagpupush ng debate na to ay yung mga taong karaniwan nagtatagumpay sa paraan na tinatawag nilang diskarte. At yun ang mga istoryang lumulobo at pumuputok sa masa dahil let's be honest, most of us are not academic achievers. Wala tayo ng talino para intindihin kung bakit naghalo yung mga letra at numero na ipinipilit ipasagutan sa atin. Yung lakas para bumangon ng alas 5 ng umaga, araw-araw para hindi ka bumagsak sa klase. It's a universal thought. I hate school, you hate school, fuck school. Kaya musika sa tenga natin yung mga istorya ng mga taon to na umangat kahit walang magandang background mula sa paaralan. Kasi in that way, na-validate yung mga thoughts natin na hindi naman talaga natin kailangan lahat ng pinagdaanan o pinagdadaanan yung ngayon para umangat sa mundo natin. It's like watching underdog stories. Ang sarap makita kung paano unti-unting inangat nila Walter White at Pinkman ang business nila sa bato o yung mga panahong lumalaki na yung mga dragon ni Daenerys at alam nating lahat na susunugin niya ang bitch na to. We all love that feeling. Ang sarap makita ng mga taong nakatakas sa normal na sistema kung saan nakakahon ng karamihan. It's just hard to logically win this debate, so I will try my best to represent both sides. Iuunahin ko na yung side ng diskarte dahil kung sinusundan mo ang gulo na to, malamang sa malamang, mostly ng mga narinig mo ay nanggaling sa kanila. In this side, magiging katunog ako ng mga napapakinggan at napapanood mo sa mga videos. This is pure money talk. Kaya kung matitrigger ka, dahil yun ay isa kang hampas lupa. Well, kung hindi ka pa triggered, bigyan mo ako ng ilang minuto. Bakit nga ba yung mga tao nagpupursige ng diskarte yung mga karaniwan nagbe-bring out ng topic na to? To be fair, hindi naman talaga sila yung nauna. It just became a norm kaya hindi na natin napapansin. Pero diretsohin na natin. Malaki talaga ang chance na maliiting ka ng karamihan kung wala kang proper background of education sa panahon natin ngayon. I mean, dito sa bansa natin, hindi ka pwede magluto ng burger kung hindi ka nakapag-aral ng extra 4 years. Kaya gano'n na lang siguro ang pagsigaw ng mga taong nagtatagumpay dahil sa diskarte. Dahil malaki yung chance na dumaan din sila sa pamamaliit na yon. Pero sa usapang pera, tama sila. Mahirap marinig, masakit pakinggan, pero sa pera na talaga umiikot ang mundo natin ngayon. Pero hindi lang ngayon, boy. Noong unang panahon pa, boy. Magbasa ka ng CB ka, boy. Kung sino ang may pinakamaraming ginto sa ngalangala, leeg, puwet, bewang, paa, tuhod, braso, yun ang magpapaikot sa mundong to, boy. Ewan ko, dinagdag ko lang, parang ang ganda pag may rhyming sa dulo eh. Boy. Sorry. The primary rule on this earth is to survive. At ang best chance of survival mo sa panahon natin ngayon ay ang pera. Kung naniniwala ka pa rin na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan, then isa kang malaking biro lang. Maaaring hindi kasiyahan ang nabibili nito, pero nabibili nito ang freedom. And time is the most valuable currency na hindi nare-realize ng karamihan. Imagine if may choice ka na libutin yung buong mundo kasama ang pamilya mo o ulitin yung cycle na araw-araw ng pinagdadaanan ng mga milyong-milyong tao. Yun ang delikadesang ipinaglalaban ng mga taong nasa side ng diskarte. Hawak mo yung sarili mong oras at hindi ka habang buhay na sunod-sunuran sa sistemang kinamumuhian mo pero hindi mo matakasan. Now, mapapansin mo na magiging bias ako ng konti sa side na to. Pero not really. It's just, as I said earlier, mas maingay nga kasi yung mga tao nagpupush ng diskarte sa masa. So, I will try my best to point out yung mga sinasabi nila and maybe depensahan ng konti yung side na to. I agree, ang dami pang kalawang sa sistema. Pero nasa point na sobrang unrealistic and literal na kagaguhan na lang karamihan ng opinion nila sa topic na to. At marami sa kanila ay naabuso na lang ang karamihan para mas lalo silang yumaman. 1,000 years ago, schooler learning is for privileged people only. Habang sumasalo ng mga pana sa ulo at saksak sa bewang ang karamihan, ito yung mga tao nakapalibot sa isang bilog habang bumibigkas at nagfe-flex ng mga tula na isinulat nila na i-quote ng mga tao sa post nila sa Instagram 3,000 years later. Back then, kung anak ka na nagpapanday, panday ka na. Kung anak ka na magsasaka ka na. Kung anak ka ng babae na para sa lahat, anak ka ng babae na para sa lahat.
Kung sino ka at saan ka lumaki, yun na ang karakter na ikinabibilangan mo sa ekonomiya. At mahirap nang ilusot yung sarili mo para umangat sa buhay. Kaya I personally believe that modern school changed that way in perspective. Hindi man natin magawang 100%, pero halos lahat tayo ay may karapatan at may kakayanan ng pag-aralan ng mga bagay na ipinipilit isarado ng mga taong nasa itaas noon. Remember, not even 100 years ago, wala pang karapatan mag-aral o kahit bumoto yung mga kababaihan sa maraming parte ng mundo. Ngayon, nagkalat yung mga babae na successful dahil sa edukasyon. It goes to show how powerful it is kapag nabigyan ng chance ang kahit sinong tao na palawakin ng kanyang kaalaman sa mundo na to. I mean, most of our medicines, scientific discoveries, inventions na ginagamit mo araw-araw came from people who studied their craft for years. And yeah, karamihan sa kanila hindi naigawang i-translate yon sa milyong-milyong pera. Pero kung ang mga bagay na to ay pinapakinabangan mo yon, isa kang malaking hipokrito kung sinasabi mong hindi kailangan ng tao ang edukasyon. Madalas ipagmalaki ng mga taong nasa site ng diskarte ang mga istorya nila Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs. These are the people who drop out of college and became billionaires. They keep pushing this narrative to people na hindi mo naman talaga kailangan mag-aral, lalo ng kolehiyo, para yumaman at maging successful sa buhay. I personally agree with that statement, pero sana wag ito yung mga tao na gamitin nyo para sa agendang ipinaglalaban nyo. First of all, Zuckerberg and Bill Gates drop out of Harvard University. Mga men, Harvard, it's one of the top-ranking universities sa buong mundo. Para may parating ko sa inyo ng mas malinaw, the average IQ of a normal person is around 90 to 110. These are the IQ ng mga tao na sinasabi nyo. Zuckerberg 152, Bill Gates 150, Steve Jobs 160. These numbers are considered na gifted sa mundo natin. Kumbaga sa One Piece, tangina, bit-bit nila yung Will of D. These are not your average people. Based on statistics, may 4 na tao lang sa kada 10,000 na tao sa mundo ang may IQ ng 150 plus. Or 0.04% out of 8 billion people. In short, sila yung mga namumukod tangi. And they knew it very well, kaya hindi na nila kailangan pumila sa sistema ng mundo na sinasabi mo. And just to put it into wider perspective, 1% lang ng mundo ang kino-consider na mayaman. Motivational videos, quotes, quick rich schemes may help 1% of your audience, pero how about the 99%? I agree. Malayo pa sa perpekto ang kasalukuyang edukasyon natin ngayon. Deep down, marami pang kulang o butas ang sistema. Pero halos 2 siglo pa lang nung unti-unting nabuksan sa masa ang malayang pagtuturo ng edukasyon. At hanggang ngayon, marami pang hindi nakakaranas ng privilege na to. Tignan mo yung Great Wall of China. It took 2,000 plus years, again, 2,000 plus years bago mabuo yung higanteng pader na yon. Tingin nyo, that time, yung mga taong gumagawa, tinitignan yung pader na yon, ay hindi napapailing at nagsasabi ng, "Putang ina pre, sana ipinatok na lang tayo sa pader." That shit cost 500,000 casualties. Literal na namatay sila dahil sa pag-aasintada ng pader. I'm certain na marami din na nagprotesta na itigil na yung kagaguhan na yon noong mga panahon na ginagawa yon. But guess what? After thousands of years, isa na yon sa mga pinagmamalaki ng mga tao dahil man-made nga. At tingin nyo may nakikiramay sa kanya? Yung nagbuhat, naghalo, nag-asintada, palitada, nagluto ng pasig kanton para sa mga kasama niya para lang magawa yung higanting pader na yon? Wala. Mas marami pa ang makakaalala kay Jaden Smith habang tinetraining siya ni Jackie Chan sa lugar na yon para matalo yung kapatid ni Alice Go. Great things take time. That's it. And sadly, for now, we are just part of the process and not the result. We can break down lahat ng bagay, i-call out lahat ng tao, murahin ang sistema, pero to hone it close to perfection will never be easy. Pabor ba ako sa tinatawag nilang matrix o yung kasalukuyang sistema? No. Pero 100 out of 100 times, mas pipiliin ko tong matrix na sinasabi nyo kaysa bumalik ako sa mga panahong panaan, saksakan, bombahan at barilan ng trip. Education may not result to millions of monies, pero I totally agree sa kasabihan ng mga patatanda na ito ang pinakamahalagang kayamanan na bibit-bitin mo hanggang sa pagtanda. Actually, knowledge and arts lang naman yung pinaka-consistent na naipapasa ng bawat henerasyon. You may heard yung mga limpak-limpak na kayamanan ng mga hari reyna noong mga unang panahon, pero it did not actually contributed anything sa ating mga tao. I always admire criticism. It's always a good thing kahit may isang tao lang yung against sa sistema na
tumatango lang ang lahat. Pero feeding fairy tale stories to people is worse than what you call the Matrix. Getting rich is not an overnight process. Sana wag kayong madala sa mga salita ng isang mayaman na tao na nadaanan nyo lang sa TikTok. I remember may prof kami sa minor subject dati, may nagtanong sa kanya, hindi ko na maalala kung ano yung sinample niya, pero tinanong niya kung sino ba mas naging successful sa buhay. Si Bill Gates ba dahil sa dami ng pera niya, o yung taong maraming nakamit na parangal sa edukasyon pero hindi nakagawa ng maraming pera habang nabubuhay siya? I gave you 5 seconds para pag-isipan mo ang tanong na yon. At maaaring nasagot mo na based sa kung anong paniniwala mo. And it makes sense. Ang sabi ng prof ko, it depends on how you measure success. At the end of the day, nasa iyo ang desisyon. Hindi mo naman talaga kailangan araw-araw pumunta sa Facebook para mag-status ng mga madadrama at matatalinhagang salita para i-validate ng mga tao ang mga naabot mo sa buhay. Ikaw at ikaw lang rin ang magdedesisyon kung kasali ka ba sa karera na pinagsasabi ng mga taong yan. Ikaw at ikaw lang rin ang makakapagsabi kung sapat na ba ang mga nagawa mo sa buhay mo at hindi yung bago nag-follow sa'yo sa Instagram na may username na ILoveJenny_Beanie and Dayon6999. Sa inyo na ang diskarte at diploma, ang pipiliin ko ay pole dancing. Wala na akong maisip.